Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 3, Week 5. Pagtukoy sa payak na pangungusap, batay sa gamit, paturol o pasalaysay. Sabihin sa katabi ang huling sitwasyon na ipinakilala mo ang iyong sarili. Bakit mo ipinakilala ang iyong sarili? Paano mo ipinakilala ang iyong sarili? Kailan mo ipinakilala ang iyong sarili? Bakit mahalaga ang pagpapakilala sa inyong sarili? Ang pagpapakilala sa sarili ay bahagi ng ating pagkikipag-usap sa ating kapwa. Sa pagpapakilala ng iyong sarili ay aalam mo ang iyong pagkakakilanlan. Basahin natin ang mga sumusunod na high-frequency words o mga salita na karaniwang nababasa. Pangalan. Baitang. Gusto. Nais. Sarili. Taon. Masaya. Saan? Kailan? Halina't magbasa. Naatasan si Rowena na ihatid ang kanilang imbendasyon kay Dr. Reynes, ang dentista ng kanilang barangay. Pakinggan ang kanilang usapan. Magandang umaga po, Dr. Reynes. Magandang umaga naman sa iyo. Ako po si Rowena Hernandez, mag-aaral mula sa mababang paaralan ng Moises Salvador. Ako po ay kinatawan ng Samahan para sa Kalusugan. Ikinagagalak kitang makilala, Rowena. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala, Dr. Reynes. Bakit ka na parito sa Barangay Health Center? Ipinahahatid po ng aming club advisor na si Binibining Ofilan ang aming imbitasyon sa inyo bilang tagapagsalita. Nabanggit na ito ng iyong guro sa akin. Maraming salamat sa paghatid mo ng imbitasyon. Wala pong anuman, Dr. Reynes. Pagkatapos basahin, ay hatiin sa 2 pangkat ang klase. Babasahin ng isang pangkat ang bahagi ni Rowena at ang isang pangkat ay babasahin ang bahagi ni Dr. Reynes. Bakit nagtungo si Rowena sa Barangay Health Center? Para ihatid ang imbitasyon kay Dr. Reynes. Ano ang sinabi ni Rowena bago niya ipinakilala ang kanyang sarili? Magandang umaga po, Dr. Reynes. Ano-ano ang mga impormasyon tungkol sa kanyang sarili ang ibinahagi niya kay Dr. Reynes? Sinabi niya ang kanyang pangalan na siya ay mag-aaral ng mababang paaralan ng Moises Salvador at kinatawan ng Samahan para sa Kalusugan. Sa inyong palagay, may iba pa bang impormasyon tungkol sa kanyang sarili na dapat niyang ibinahagi? Bakit? Oo, maaari pa siyang magbanggit ng layunin ng imbitasyon para mas malinaw at magalang. Anong paksa kaya ang tatalakayin ni Dr. Reynes bilang tagapagsalita sa Samahan para sa Kalusugan? Tungkol sa kalusugan, pag-aalaga sa ngipin o tamang pangkalusugang gawi. Basahin natin. Magandang umaga po, Dr. Reynes. Ano ang gamit ng ekspresyong ito? Kailan natin ginagamit ang ekspresyong ito? Bakit gumamit ng salitang po si Rowena sa kanyang pagbati kay Dr. Reynes? Kadalasang ang pangalan ng taong binabati ay isinusunod sa ekspresyong pagbati. Nagpapakita ito ng paggalang sa taong binabati. Iba't ibang ekspresyon na ginagamit sa pagbati. Magandang umaga. Magandang gabi. Magandang araw. Kung ikaw ay binati gamit ang mga ekspresyong ito, ano ang iyong nararapat na itugon o isagot?
Narito ang mga ekspresyon tugon. Magandang umaga rin sa iyo. Magandang gabi rin sa iyo. Magandang araw rin sa iyo. Ano naman ang mga karaniwang ekspresyong ginagamit sa pagpapakilala ng sarili? Basahin natin ang mga karaniwang ekspresyong ginagamit sa pagpapakilala ng sarili. Ako si Patlang. Ako ay Patlang. Ang pangalan ko ay Patlang. Ikinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak din kitang makilala. Masaya akong makilala ka, Patlang. Masaya rin akong makilala ka, Patlang. Ipakilala nyo ang inyong sarili sa inyong katabi gamit ang mga angkop na ekspresyon at impormasyon tungkol sa iyong sarili. Ako po si Rowena Reynes. Ako po ay mula sa mababang paaralan ng Moises Salvador. Inihatid ni Rowena ang paanyaya kay Binibining Reyes. Ano ang uri ng mga pangungusap na ito ayon sa gamit? Ipakilala mo ang iyong sarili gamit ang 3 hanggang 4 na pangungusap. Gamitin ng tama ang malalaki at maliliit na titik at angkop na bantas. Sabihin ang angkop na ekspresyon ng pagbati para sa bawat sitwasyon. Isang umaga, nasalubong mo sa daan ng driver ng tricycle na iyong sinasakyan papunta ng paaralan at pag-uwi ng bahay. Pauwi ka na ng bahay mula sa paaralan, binati ka ng iyong tiya ng magandang hapon. Ikaw ay inutusan ng iyong nanay na bumili ng gulay kay Aling Pasing. Ang pagpapakilala ng sarili ay mahalaga sa pagkikipag-usap at sa pagkakaroon ng kaibigan. May bago kayong kapitbahay, nais mo siyang makilala. Gumawa ng maiksing dialogo gamit ang mga angkop na salita at ekspresyon sa pagpapakilala ng sarili. Para sa ikalawang araw, sight words na kabilang sa Filipino, pagtukoy sa payak na pangungusap batay sa gamit. Basahin natin ang mga sumusunod na sight words. Kaibigan. Laro. Siya. Una. Mga. Ang. Iba. Kulay. Buwan. Ikaw. Ating. Hindi. Halina't magbasa. Magandang hapon po, Dr. Reynes. Magandang hapon din sa iyo, Rowena. Kumusta ka? Mabuti po naman. Kumusta rin po kayo? Mabuti rin naman. Ito po si Matilda. Kasama ko po siya sa samahan para sa kalusugan. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Dr. Reynes. Ikinagagalak din kitang makilala. Naparito po kami upang humingi po ng impormasyon tungkol po sa inyo. Kailangan po namin ang mga impormasyon sa pagpapakilala sa inyo bilang aming tagapagsalita. Sige, ano ang iyong mga katanungan? Ano po ang inyong responsibilidad bilang isang dentista sa ating barangay? Bilang isang dentista, tumutulong ako sa pangangalaga ng kalusugan ng mga ngipin ng mga mamamayan ng ating barangay. Ilang taon na po kayong naglilingkod bilang dentista ng barangay? Magsasampung taon na akong naglilingkod bilang dentista dito sa ating barangay. Ano po ang pinakagusto nyo sa inyong pagiging dentist? Isa sa pinakagusto ko bilang dentista ay makatulong sa pangangalaga ng mga ngipin ng ating kapwa. Iyon lamang po ang aming katanungan, Dr. Reynes. Maraming salamat po sa pagbibigay oras upang kayo po ay aming makapanayam. Walang anuman. Bakit nagtungo si Matilda at Rowena sa Barangay Health Center?
para humingi ng impormasyon kay Dr. Reynes bilang kanilang tagapagsalita. Paano ipinakilala ni Rowena si Matilda kay Dr. Reynes? Sinabi niya na si Matilda ay kasama niya sa samahan para sa kalusugan. Ano ang ekspresyong ginamit upang kamustahin nila ang isa't isa? Kamusta ka at mabuti naman. Ano-anong mga tanong na itinanong nila kay Dr. Reynes? Ano po ang pinakagusto nyo sa pagiging dentista? Ano po ang inyong responsibilidad bilang dentista sa barangay? Ano-ano ang mga impormasyong ibinigay sa kanila ni Dr. Reynes? Gusto niyang makatulong sa pangangalaga ng ngipin. Siya ang tumutulong sa kalusugan ng ngipin ng mga mamamayan. Bakit kailangan nila ang mga impormasyon tungkol kay Dr. Reynes? Dahil gagamitin nila ito sa pagpapakilala sa kanya bilang tagapagsalita ng kanilang samahan. Basahin natin ang mga pangungusap. Ano ang uri ng mga pangungusap na ito? Ano po ang inyong responsibilidad bilang isang dentista sa ating barangay? Ilang taon na po kayong naglilingkod bilang dentista ng barangay? Ano po ang pinakagusto ninyo sa inyong pagiging dentista? Ang mga pangungusap na ito ay pangungusap na patanong. Ang pangungusap na patanong ay nagtatanong o nag-uusisa. Ito ay naglalayong humingi ng impormasyon. Ang pangungusap na patanong ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tandang pananong. Ang mga pangungusap na patanong ay karaniwang nagsisimula sa ano, saan, kailan, bakit, paano. Nais mong makilala ang iyong bagong kapitbahay, ano-ano ang mga maaari mong itanong sa kanya. Sumulat ng 5 pangungusap na nagtatanong. Gumamit ng malaki at maliit na letra lang tama. Gumamit din ng angkop na bandas. Bumuo kayo ng pares, gumanap kayo sa isang maikling roleplay kung saan ang isa sa inyo ay nangungumusta sa kanyang kaklase matapos kayong hindi magkita ng isang buwan. Ang pangungumusta sa iyong kausap ay isang paraan upang maipakita ang iyong pag-aalala at pagpapahalaga sa kanya. Isulat ang angkop na ekspresyon sapat lang base sa ibinigay na sitwasyon. Matapos ang bakasyon ay nagkita kayo muli ng iyong kaibigan. Magandang umaga rin sa iyo. Mabuti naman, salamat. Kumusta naman ang iyong mga magulang at kapatid? Para sa 3 araw, pagtukoy sa payak na pangungusap patay sa gamit, paturol o pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos, padamdam. Kailan nyo nararamdaman ang bawat emosyon? Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Saya, lungkot, galit, takot, gulat. Saya, damdamin ng tuwa o kaligayahan. Lungkot, damdaming mabigat o malungkot dahil sa isang pangyayari. Galit, matinding inis o pagkairita sa isang tao o sitwasyon. Takot, damdamin kapag may pangamba o may nakakatakot na pangyayari. Gulat, biglang reaksyon kapag may hindi inaasahang nangyari. Basahin ang sumusunod na teksto. Magandang umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga rin po. Kumusta kayo? Mabuti po naman. Kamusta po kayo? Mabuti rin naman. Ako si Dr. Reynes, ang dentista ng ating barangay. Sino sa inyo ang may malusog na ngipin? Maaari bang itaas ninyo ang inyong kamay? Sa araw na ito, ibabahagi ko ang ilang mga paraan upang mapanatili ang kalusugan ng inyong ngipin. Narito ang mga paraan para mapanatili ang malusog na ngipin.
Magsipilyo ng 2 beses araw-araw, mas mainam kung sa umaga, pagkatapos ng almusal at bago matulog sa gabi. Gumamit ng toothpaste na may fluoride upang maging malakas ang ngipin at maprotektahan ito laban sa pagkabulok. Iwasan ang labis na matatamis at maaasim na pagkain. Ang mga pagkain ito ay maaaring makasira sa inyong ngipin at ang sobrang asukal ay nagdudulot ng pagkabulok ng mga ngipin. Uminom ng sapat na tubig. Nakakatulong ang tubig na maalis ang natitirang asukal at mga pagkain mula sa pagkain at inumin na naiwan sa bibig. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gatas at gulay para mapanatiling malakas ang ngipin. Magpa-check up sa dentista tuwing 6 na buwan. Ang regular na pagbisita ay makatutulong upang maagapan ang anumang problema sa ngipin at gilagid. Alam ko na marami ang natatakot pumunta sa dentista, pero tandaan, kaming mga dentista ay narito upang tulungan kayong mapanatiling malusog ang inyong mga ngipin. Walang dapat ikatakot. Mga bata, palakpakan natin si Dr. Reynes. Maraming salamat sa kaalamang iyong ibinahagi sa amin. Walang anuman, Binibining Ofilan, masaya ako na ako ay inyong naimbitahan. Sino si Dr. Reynes? Siya ang dentista ng barangay. Ano ang kanyang ibinahagi sa mga bata? Mga paraan para mapanatiling malusog ang ngipin. Ano-ano ang mga paraan upang mapanatili ang malulusog ng ngipin? Natatakot ka rin bang pumunta sa dentista gaya ng ibang bata? Bakit? Ano ang ipinaalala ni Dr. Reynes sa mga batang natatakot pumunta sa dentista? Na ang mga dentista ay nandyan para tumulong at wala silang dapat ikatakot. Ang pagbati at pangungumusta sa ganitong sitwasyon ay mahalaga. Nais ni Dr. Reynes na maging komportable ang mga bata sa kanya. Sa ganitong paraan, mas madali niyang maipapaliwanag ang mga paraan ng pag-aalaga sa ngipin at maiiwasan ang kanilang takot sa dentista. Ang dentista ay tumutulong upang mapangalagaan ang inyong mga ngipin. Sino sa inyo ang may malusog na ngipin? Maaari bang itaas ninyo ang inyong kamay? Iwasan mo ang sobrang pagkain ng mga matatamis. Aray, masakit ang aking ngipin. Alin sa mga pangungusap ang pangungusap na nagsasalaysay? Alin sa mga pangungusap ang nagtatanong? Alin sa mga pangungusap ang nakikiusap? Alin sa mga pangungusap ang nag-uutos? Alin sa mga pangungusap ang nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon? Ang mga sumusunod ay uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ang pangungusap na pasalaysay o paturol ay pangungusap na nagsasalaysay o nagsasabi tungkol sa isang paksa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Ang pangungusap na nagtatanong ay pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tandang pananong. Ang pangungusap na pautos ay pangungusap na nag-uutos. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Ito din ay maaaring magtapos sa tandang pandamdam. Ang pangungusap na pakiusap, ito ay nagtatapos sa tuldok o sa tandang pananong. Ang pangungusap na padamdam ay isang uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon tulad ng tuwa, galit, gulat o pagkabigla. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Magbigay ng pangungusap ayon sa gamit para sa ibinigay na paksa. Gamitin ng tama ang malalaki at maliliit na titik at angkop na bantas. Ang aming pamayanan. Pasalaysay o paturol. Patanong. Pautos. Pakiusap. Padamdam.
Isulat ang angkop na uri ng pangungusap ayon sa bawat sitwasyon. Nais mong malaman ang oras ng pagpunta mo sa dentista. Natatakot ka sa malakas na kulog. Nakikiusap ka sa pulis trapiko na tulungan kang tumawid sa kalsada. Inuutosan mo ang nakababata mong kapatid na itapon niya sa tamang lalagyan ang balat ng kinakain niyang candy. Sinasabi mo sa iyong kaibigan na malaki na ang puno ng inyong itinanim. Para sa ika-4 na araw. Basahin ang mga sumusunod na salita. Sabihin ang kahulugan ng bawat salita at gamitin ito sa pangungusap. Ngiti. Dahil. Kahit. Minsan. Kung. Maaari. Tulong. Hanggang. Isulat sa patlang kung ang pangungusap ay pasalaysay, patanong, pakiusap, pautos o padamdam ang mga sumusunod na pangungusap. Wow, ang linis ng ating kalsada. Padamdam. Ang ganda ng ngiti ni Pedro pagkatapos magpatingin sa dentista. Pasalaysay. Pakisara ang mga pinto at bintana. Pautos. Kunin mo ang mga maduduming damit sa silid. Pautos. Bakit po nagtatanim ng mga puno ang mga tao? Patanong. Basahin natin ang sumusunod na dialogo. Magandang umaga mga bata, narito na ang listahan ng mga pangkat na nagwagi sa paligsahan ng paramihan ng naiambag na dyaryo. Naku, nasa unang pwesto ang ating klase. Wow, oo nga. Dali-dali silang nagtakbuhan pabalik ng kanilang silid-aralan. Naku po, paumanhin hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Hindi naman, pakiabot na lamang ang aking aklat. Hindi ba't lagi kayong pinaalalahanang huwag tumakbo sa loob ng paaralan? Pasensya na po, Binibining Morales, hindi na po mauulit. Bumalik na kayo sa inyong silid-aralan. Opo, Binibining Morales, humihingi kami ng paumanhin sa iyo. Ako pala si Edmundo. Ako naman si Roberto. Ako naman si Ami. Ikinagagalak kong makilala kayo, Edmundo at Roberto. Ikinagagalak rin naming makilala ka, Ami. Ako na ang magdadala ng iyong aklat. Sige, maraming salamat. Ano ang ipinaskil ni Binibining Morales sa bulletin board? Ang listahan ng mga pangkat na nagwagi sa paligsahan. Ano ang paligsahang sinalihan ng mga pangkat? Paligsahan ng paramihan ng naiambag na dyaryo. Saan kaya gagamitin ang mga lumang dyaryo? Posibleng sagot para sa proyekto ng paaralan, paglilinis o pang-recycle. Bakit nagtakbuhan pabalik sa silid-aralan sina Roberto at Edmundo? Dahil natuwa sila nang malaman nilang unang pwesto ang kanilang klase. Bakit kaya nabitawan ni Ami ang kanyang aklat? Dahil nabunggo siya nina Roberto at Edmundo na tumatakbo. Ano ang sinabi ni Roberto matapos mabitiwan ni Ami ang kanyang aklat? Humingi siya ng paumanhin at nagsabi ng hindi ko sinasadya. Ano kaya ang ipinaalala sa mga bata kagaya ni Edmundo at Roberto? Huwag tumakbo sa loob ng paaralan. Kung ikaw ay nakasakit ng iyong kapwa, ano ang dapat mong sabihin? Pasensya na po o patawad, hindi ko sinasadya. Ano ang iyong sasabihin sa bawat sitwasyon? Nahuli ka ng dating sa inyong pagpupulong. Nasalubong mo ang iyong guro sa harap ng paaralan. Nagpasalamat ang iyong kaibigan sa ibinigay mong laruan. Bago ka sa inyong pamayanan, nais mong makilala ang ibang bata upang magkaroon ka ng mga bagong kaibigan. Kinakamusta ka ng iyong dating kamag-aral.
Piliin ang tamang ekspresyon para sa bawat sitwasyon. Natabig mo ang pitsel na may lamang tubig habang kayo ay kumakain sa bahay. Salamat po. Paumanhin po. Magandang umaga po. Ang sagot ay B. Hindi mo agad na isaoli ang hiniram mong aklat sa iyong kaibigan dahil umuulan. Salamat sa iyo. Pasensya ka na. Walang anuman. B. Pasensya ka na. May mga panauhin ang iyong tatay sa inyong bahay. Sino po kayo? Kamusta po kayo? Maaari po bang pakiabot ng remote ng TV? B. Kamusta po kayo?